Mga kwento ni Thelmo. Ito ay karanasan ng kababata ko na si Kaloy. Naikwento naman niya sa akin yung mga karanasan na ito nung minsang pareho kaming umattend sa bahay ng kaibigan namin na noon ay may despedida party. Tutungo kasi itong Korea. Para mapabilis ang kwento, ibabahagi ko ito sa paraang si Kaloy ang nagkikwento. Subalit ganito yon. Mula nung namatay ang tatay ko ay naging mas mahirap na yung buhay namin ni Mama, tsaka ng kapatid kong babae. Tumigil na rin akong mag-aral at napilitang maghanap ng pwedeng mapagkakakitaan. Naging construction worker ako, janitor, pati na rin habal-habal driver. Gamit ko naman na motor noon ay ang naiwang motor ni Papa. Tumagal din ako sa paghabal-habal driver hanggang sa ito na rin hindi kalaunan yung naging pangunahing pinagkukunan ko ng kabuhayan. Sa paglipas ng panahon ay nagkaroon na ako ng asawa at anak. Sa pagiging driver pa rin ng habal-habal, doon ko sila binubuhay. Mula nga nung nagkaanak ay mas lalo pa akong nagsipag sa trabaho. May mga araw rin kung saan nga ay naaabutan ako ng madaling araw sa pagbiyahe. Bilang isang driver ng habal-habal, may iba't ibang bagay na rin akong naranasan. Ilan na nga dito ay mga karanasan ko sa mga katatakutan na siya ko namang ibabahagi sa inyo. Isang partikular na gabi noon, bandang 11:00, nakatambay ako sa tapat ng isang videoke bar. Naghahanda na ako na umalis pa uwi ng bahay nang bigla na lang may lumabas na isang lalaki mula doon sa bar na yon. Kinuusap niya ako at nagpapahatid ito doon sa kabilang bayan. Kita sa mukha niya na medyo lasing na ito. Mukha rin siyang nag-aalala at nagmamadali. Sinabi ko na muna sa kanya na sa iba na lamang sumakay gawa ng pauwi na nga ako din sa amin. Bigla niyang inilabas ang 400 piso sa bulsa niya. Sabi niya, kailangan niya umuno talaga makauwi. Pagkakita ko nga doon sa pera, nagbago bigla yung isip ko. Bihira na lamang kasi na may pasahero ang magbabayad ng ganun kalaki sa isang hatid lang. Pinasakay ko na siya sa motor. Lumarga na kami. Hindi naman masyadong kalayuan yung tinutukoy niyang bayan. Bali 10 minuto lang naman yung biyahe. Dikit-dikit lang din naman ang mga bayan. Hindi ako pamilyar sa mga daan sa kabilang bayan. Kaya panay yung tanong ko sa pasahero ko noon. Paglagpas namin doon sa pinaka-arko ng bayan, ay lumiko kami pakanan sa tabi ng highway. Tinanong ko ulit yung pasahero at sabi niya, diretsahin ko na lamang umano yung daanan na yon hanggang makita ko yung lumang eskwelahan. Sa simula ay sementado at maraming bahay at poste pa akong nakikita. Pero ilang mga sandali pa, napapansin ko na pakonti yung mga kabahayan nun. Pati na rin yung poste na may ilaw. Nang makarating na kami sa parte kung saan puro taniman na ng mga palay, wala na talagang poste. Sobrang dilim na rin ang paligid. Hindi naman yung naging problema gawa ng malakas naman yung ilaw ng motor ko. Bukod pa ron, maliwanag din yung buwan. Dito rin sa parte na to ay putol na yung sementadong kalsada. Puro lupa na rin yung nadadaanan namin nun. May bahagi pa dito na masasabi ko na medyo nakakatakot dumaan. Gawa ng puro kasi taniman ng manggayon. Puro patay na yung mga puno na naroroon. Nakakatakot lamang yung pakiramdam, lalo't makikita yung mga anino ng mga patay na puno sa may daanan. Sa tingin ko talaga noon ay bigla na lamang may lilitaw na kung anuman pero wala namang nangyaring ganon.
Patulog-tulog lamang yung pasahero sa likuran ko. Sa layo ng biyahe ay naisip ko tuloy na parang hindi ata sulit yung ibabayad yung 400 piso. Nag-aalala din ako dahil wala na ring mabilang bote ng gasolina sa tabi. Hindi nagtagal, sa wakas ay natanaw ko na yung tinutukoy niyang lumang eskwelahan. Paglagpas namin doon ay may nakita ako mga kabahayan sa likurang parte pala ng subdivision yung dinaanan namin na yon. Ginising ko na yung pasahero ko. Tinuro naman niya sa akin kung saan kami liliko hanggang marating na nga namin yung bahay niya. Nung nasa tapat na kami, may isang nakasimangot na babae ang nakaabang sa may pintuan nila. Bigla itong tumatalak at galit na galit. Bigla rin itong nambato ng sapatos tsaka ng unan. Napagtanto ko na misis pala yun ng pasahero. Hindi na ako kasali sa issue o away nilang mag-asawa kaya naman pagkatapos kong makuha ang bayad, dali-dali na akong umalis. Doon ulit ako dumaan sa dinaanan namin ng pasaherong yon. Ang hindi ko inakala, dito na pala ako makakaranas ng mga hindi ko inaasahang kababalaghan. Sa simula ay wala naman akong naramdamang kakaiba. Yun nga lang, nung malapit na ako sa lumang paaralan, napapansin ko na bigla na lamang nagkaroon ng mga hamog sa paligid. Konti lang naman yung mga hamog na yon. Tanaw ko pa rin naman yung daan. Yun nga lang, dahil sa mga hamog na ito, nagiging nakakatakot bigla yung daanan sa lumang eskwelahan na yon. Kahit ganon, tuloy lamang ako sa biyahe. Pagkalagpas ko sa eskwelahan, nakarinig ako bigla ng boses ng babaeng sumisigaw. Kasunod noon ay naramdaman ko na may bumato sa akin. Tinamaan yung unahang ilaw ng motor ko at yung likurang gulong. Inis na ipinarada ko yung motor sa tabi sabay labas ng tinatago kong balisong nun. Pumunta ako sa bahagi kung saan sa tingin ko ay doon galing yung bumato pero puro damuhan tsaka makahoy kasi yung parte na yon. Hoy, sino yan? Lakas ng tama mo ah. Nambabato ka ng dumaan? Nakakaperwisyo ka. Kung matapang ka, lumabas ka dito. Pinagmumumura ko pa siya noon. Matagal din akong tumigil. At nang maramdaman ko na parang wala namang lumalabas ay inis na inis akong bumalik doon sa motor. Tiningnan ko yung parteng tinamaan ng bato. Nabasag yung pinakasalamin. Buti na nga lang at hindi nadali yung bumbilya. Inayos ko rin yung handlebar tsaka yung side mirror ng motor na yon. Nung napatingin ako sa side mirror, nakita ko na para bang may dalawang babae na naglalakad doon sa parte sa may lumang eskwelahan. Nakasuot din ito ng parang lumang kasuotan. Sa unang tingin ay ordinaryong mga babae lamang ang mga ito pero dahil na rin sa mahamog sa parte na yon, naging nakakatakot na silang tingnan. Lumingon naman ako sa likuran. Yun nga lang ay wala akong makitang mga babae. Bumalik ulit ako ng tingin sa side mirror. At dito nga nakita ko na mas malapit na ang mga ito sa akin. Mas nakakatakot na rin yung mga pagmumukha nila. Dahil nga dito ay dali-dali ko nang pinaandar yung motor papalayo sa parte na yon. Sobrang bilis ng pagpapatakbo ko nun sa motor. Hindi ko na rin alintana kung may nadadaanan na akong malubak o maputik. Basta ang nasa isip ko lang ay makalayo sa parte na yon. Tuloy lang yung mabilis kong biyahe hanggang sa mapunta na ako sa parte ng palayan. Dahil sa dalas kong tumingin sa side mirror ay hindi ko napansin na may nadaanan akong malaking bato sa may daan nun. Para akong biglang napatalon sa motor. Na out of balance ako. Nakabig ko yung manibela pakanan ng daan.
Buti na nga lang at sumabit ako sa tarpaulin na nasa tabing daan lang. Kung wala siguro yon, siguradong dediretso ako papuntang palayan. Sakto naman na may bahay na may tindahan malapit kung saan ako na-aksidente nun. May mga kabataan na nakatambay doon. Sila din yung unang tumulong sa akin na sa bilang ko. Mga 5 silang lahat. Tinayo nila ako pati na rin yung motor ko. Habang pinapagpag nila yung mga alikabok, panay naman yung tanong nila kung ano ba yung nangyari sa akin. Hindi ko naman sila masagot gawa ng iniinda ko pa rin yung sakit ng balakang ko tsaka yung siko ko. Natukod ko rin kasi ito nung naaksidente ako. Maya-maya ay may narinig kaming parang humaharurot na sasakyan. Ilang sandali pa ay nakita namin na yung sasakyan pala ay isang jeep noon. Sobrang bilis talaga yung pagpapatakbo nito. Dumaan sa harapan namin. Rinig namin na nagmura at nagsisisigaw yung driver. Napatingin ako sa likuran ng jeep. Nakita ko na parang may mga pasahero sa loob. Figura ng 2 babaeng nakaputi yung nakita ko. Napakunot ako ng noo nung napagtanto ko na yung mga babaeng nasa jeep ay kahawig din ng mga babaeng nakita ko sa may lumang eskwelahan. Sinundan lang namin ng tingin yung jeep hanggang sa walang ano-ano. Bigla na lamang itong lumagpas sa daanan. Tuloy lang din yung takbo nito hanggang sa bigla na lang nakarinig na kami ng malakas na tunog. Naaksidente na pala yung jeep na yon. Sabay-sabay na nagsigawan yung mga kabataang unang tumulong sa akin. Nagtawag pa ang mga ito ng ibang mga tao para tulungan yung naaksidenteng jeep na yon. Sa puntong yon ay andun lang ako sa tabi at nakatingin lang. Namimilipit pa rin ako sa sakit. Nang makabawi na ako ng konting lakas ay sinikap kong paandarin yung motor. Kailangan ko na rin talagang umuwi at baka nag-aalala na yung pamilya ko. Dumaan ako sa parte kung saan nadisgrasya ang jeep na yon. Kita ko na nakabaliktad ito sa gitna ng palayan. Marami na rin mga tao sa paligid. Napatanong ako sa isang bystander sa lugar kung ilan yung sakay ng jeep. Sabi lang nito sa akin, 1 lamang umano. Hindi na ako nakapagpaalam doon sa mga unang tumulong sa akin. Sa dami rin kasi ng tao noon, hindi ko na sila nahanap pa. Pagka-uwi ko ng bahay ay natarantang inasikaso ako kagad ni Mrs. Panay yung tanong nito sa akin kung ayos lamang ba ako o kung kaya ko pa pang pumasada. Hindi naman ako nakapamasada ng ilang araw. Sobrang ininda ko yung mga pasa ko sa katawan. Bukod doon ay nilagnat din ako. Pagbalik ko sa pamamasada, naikwento ko naman sa mga kasama ko yung nangyari sa akin noon. May biglang sumingit sa usapan. Sabi niya, alam niya umano yung tinutukoy na lugar ko noon. Gawa ng doon umano siya nakatira dati. Pinangingilagan talaga umano nila na dumaan doon lalo na pag sumasapit ang gabi. Bali-balita din na may mga kababalaghan na nangyayari sa parte na yon. Ayon pa dito, doon nga daw sa lumang eskwelahan, bago ito maipatayo, ay may malaking bahay daw doon. Nasunog umano yon. Lahat ng nasa loob namatay. Tapunan din umano ng mga pinatay yung daanan na yon. Marami na ring kaso ng salvage victim at biktima ng rape na pinatay yung natatagpuan sa lugar. Hindi naman ito katakataka kasi napakadilim talaga ng daanan na yon. Dagdag pa ng kasamaan ko ay maaaring yung nagpakita sa akin ay isa sa mga babaeng na biktima sa lugar. Itong sunod na ibabahagi ko ay isa marahil sa mga karanasang hindi ko makakalimutan. Kasama ko naman sa karanasan na ito ay ang kaibigan ko na si Lubaba. Richie yung tunay niyang pangalan. Yung Lubaba naman,
Binaliktad lamang na babalo. Kung ba't gano'n naman yung tawag namin ay dahil magaling siya gumaya doon sa sikat na komedyante. Kung kausap mo nga siya ay parang si Babalo na rin kung nagsasalita. Ganun siya kagaling. Dati ko siyang kasama sa paghahabal driver. Natigil lamang ito mula nung natanggap siya sa trabaho bilang gwardya. Yung binabantayan naman niya noon ay isang sikat na Christian school doon sa bayan. Sikat ito hindi lamang dahil sa magagandang pasilidad at sa mga mahuhusay na mga estudyante. Sikat din ito dahil sa iba't ibang kwentong katatakutan na ayon sa sabi-sabi ay dati umanong bahagi ng lumang sementeryo yung pinagtayuan ng eskwelahan na yon. Ang malaking bahagi nga dito ay yung parte sa may college building. Sa parte din na yun nagbabantay yung kaibigan ko na si Richie. Sa naaalala ko ay buwan ng Disyembre yon. Magpapasko. Sakto din na kaparehong buwan at araw ay birthday din itong si Richie. Sa pamamagitan ng text ay niyaya niya ako at yung isa pa naming kaibigan na si Nestor na i-celebrate yung Pasko at birthday niya sa pinagtatrabahuan nito. Tinanong ko siya kung okay lamang ba na may tagalabas gaya namin yung pupunta. Baka si may manita nun. Sabi niya, wag umano kaming mag-alala dahil naka-Christmas break yung lahat ng estudyante at mga empleyado. Yung kapartner naman niya ay umuwi muna sa probinsya nila sa may Cebu. Sa madaling salita, solong-solo ni Richie yung pagbabantay sa buong linggo. Dagdag pa ni Richie, sa New Year na lamang daw siya uuwi nun. Pwede na rin kami umanong pumunta, mga 6:00 ng gabi. Sinadya ko talagang huwag pumasada nung araw na yon para samahan lamang yung kaibigan. Mag 7:00 ng gabi nung sabay kami ni Nestor na makarating sa eskwelahan. Bukas naman yung gate kaya dire-diretso kami patungo sa barracks o pahingahan ng mga gwardya. Nabutan naman namin si Richie na nagluluto ng pansit nun. Tsaka nag-ihaw na rin siya ng mga bangus. Luto na rin yung kanin nun. Hindi naman talaga mag-isa si Richie dahil bukod sa kanya, may alaga rin siya mga 3 aspin. Pinulot niya lahat yon. Tumulong rin kami ng konti sa pagluluto at paghahanda. Nung matapos na lahat ay nag-iba kami ng pwesto. Inilagay namin yung mga pagkain tsaka mesa at upuan doon sa parang pahingahan na katabi naman ng maliit na simbahan na nasa loob mismo ng paaralan. Doon din umano nagdadasal yung mga madre at pari na namamahala sa eskwelahan na yon. May access din ng kuryente yung pahingahan na yon. Maya-maya pa, sinimulan na namin yung selebrasyon. Pagkatapos naming kantahan si Richie, kumain na rin kami. Pagkatapos ng masaganang hapunan, ang sumunod na nangyari ay, ano pa, kundi inuman. Maraming dalang alak si Nestor noong mga panahon na yon. Sobrang pasaway lang talaga yung ginawa namin. Dahil sa tabi talaga ng simbahan kami nagkakantahan at inuman. Gamit namin sa videoke ay yung cellphone tsaka yung Bluetooth speaker. Nung nagsawa na nga kami sa videoke, sunod na ginawa namin ay nanood muna kami ng palabas o pelikula dun sa tablet ni Richie. Naalala ko pa na nga na yung pelikulang pinanood namin noon ay Saw 4 tsaka yung horror film na Mama. Mga bandang 10:00, nung magsabi bigla si Richie na sunduin daw namin yung 2 pa naming kaibigan. Dagdag pa niya, mas marami umano, mas masaya. Nagpresenta naman si Nestor na siya na lamang umano ang sumundo nun. Naiwan kami ni Richie na nanonood ng palabas. Nung matapos yung pelikula ay sunod na ginawa namin, nagkwentuhan habang nagiinuman. Kung saan-saan na naaabot yung kwentuhan namin nun. Nang bigla na lamang nagsipag-alulong yung mga alagang aspin ni Richie.
Sobrang nakakakilabot yung tunog ng mga alulong. Alam mo yung parang doon sa mga pelikula. Nakakapangilabot din pakinggan yon. Walang yung mga aso to ha. Tapos na yung undas ha. Tinatakot pa tayo. Sandali lang pare ha. Sasawayin ko lang yung mga aso. Sambit niya. Naku, wag na pare. Baka naman may nakikita lang yung mga yan. Pabiro kong sabi nun. Teka, hindi ba nakwento mo dati na meron ka mong kwarto dito na nakakatakot? Yung sabi mo, may black lady. San banda dito yun pre? Tanong ko. May biglang itinuro si Richie. Yung tinutukoy pala niyang kwarto, ayun pala banda sa may second floor ng college building. Abot tanaw lamang din ito mula sa pwesto namin. Marami umanong makikitang magandang bagay sa kwarto na yon. May mga nakapreserba umano ng mga ulo ng iba't ibang hayop doon. Kagaya ng usa, baboy ramo, kalabaw, at yung nakapagbigay interes sa akin. Meron din umanong nakapreserbang buong katawan ng king cobra doon. Bukod doon ay meron ding mga totoong buto ng tao, ginagamit sa pag-aaral. Ewan ko ba kung ano yung nakain ko at bigla kong niyaya si Richie. Napuntahan namin yung kwarto na yon. Hindi pa kasi ako nakakita ng kompletong buto ng tao. Lalong-lalo na yung king cobra. Pumayag naman si Richie. Nasa kanya lahat ng duplicate key ng mga kwarto sa buong eskwelahan. Mapapasok talaga namin yon. Habang naglalakad kami papunta doon, napapansin ko na nagiging nakakatakot ngayong dinadaanan namin. Doon talaga ako natakot sa mga classroom na bukas yung bintana. Habang padaan, alam mo yung pakiramdam na may nakatingin sa'yo mula sa loob ng mga kwarto. Dagdag kilabot pa dahil umaalulong pa rin ron yung mga aso ni Richie nung papunta kami sa kwarto na yon. Hindi nagtagal, nakarating na rin kami. Pagkapasok ay binuksan na kaagad ni Richie yung ilaw. Nagulat ako doon sa mga nakadisplay ng ulo ng mga hayop. Yung kwarto na yun ay parang storage area. Iba't ibang bagay yung makikita sa loob. Halo-halo. Sa isang parang pwesto nga doon ay puro na statwa ng mga life-size na mga santo. Ito rin umano yung pinaparada pag may piyesta ng santo sa eskwelahan. Nahanap ko naman hindi kalaunan yung tinutukoy ni Richie na preserve na king cobra at buong buto ng tao. Tingin-tingin lamang ako nang bigla na lang narinig namin na nagsisipagtahulan na lamang yung mga aso ni Richie na para bang galit na galit ang mga ito. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko na yung tinatahulan nila ay dun banda kung saan kami nag-iinuman. Kitang-kita ko na may mga tao sa pwesto namin sa inuman na yon. Higit sa 5. May bata, matanda, babae at lalaki. May nakaupo at nakatayo. Basta nakapalibot sila sa pwesto na yon. Ang nakapagtataka, hindi gumagalaw ang mga ito. Lahat sila nakayuko lang. Uy Richie, halika dito pare. Akala ko ba wala nang mga tao sa eskwelahan? Sino yung sa pwesto natin sa inuman? Parang hindi naman din sila sina Nestor ah. Ibang tao. Di ko din makita yung mukha, parang malabo eh. Wala naman talaga dapat tao. Walang iya. Naiwan ko pa yung baril ko sa barracks. Mukhang napasok yung eskwelahan ha. Lika, samahan mo ko. Punta natin yon. Sinabihan niya ako na pag may nakita akong pwedeng gawing pamalo,
Kunin ko na. Wala akong mahanap nun. Kaya ang ginawa ko, pumulot na lamang ako ng bato. May nakitang kapirasong sanga ng kahoy si Richie kaya ito yung hawak-hawak niya. Tuloy-tuloy pa rin ang tahulan ng mga aso nun. Habang papalapit ay nakita namin na naglalakad na yung mga figura ng tao papasok sa katabing simbahan. Parang bukas yung simbahan kasi madali lamang silang pumasok. Akmang hahabulin na namin ang mga ito nang bigla kaming natigilan nun. Gawa nang nagsipaghulugan yung mga baso at bote sa pinwesto naming mesa. Kahit walang gumagalaw. Kusang nahulog na para bang may humawi na hindi nakikita. Huling nahulog noon ay ang Bluetooth speaker. Dito na rin nagsipagtakbuhan yung mga alagang aso ni Richie noon. Patakbong pinuntahan ni Richie yung barracks para kunin yung baril niya at yung flashlight. Sumama ako sa kanya para tingnan yung simbahan. Laking gulat namin. Nakasarado yung pinto nun. Kung sarado yun, paano nakapasok yung mga taong nakita namin? Maliban na lamang siguro kung hindi mga tao yon. Inikot pa namin ang buong simbahan pati na rin yung buong eskwelahan. Pero wala kaming nakitang tao sa paligid. Habang naghahanap kami ni Richie ay dumating na pala sila ni Nestor kasama yung ibang mga kaibigan namin. Naabutan nila na magulo yung pwesto. Akala nila nag-away kami. Sinabi naman namin sa kanila kung ano yung nangyari noon. Nagtawanan sila dahil baka prank daw namin yon. Sinabi namin na hindi prank yon at totoo yung nangyari sa amin. Sa kabila naman ng nangyari ay tuloy pa rin yung inuman. Naging biruan na lamang namin noon na baka gusto lang makisaya ng mga kakaibang mga tao na kung ano man yon, kung tao nga. O baka naman naingayan rin siya sa amin kaya ito nagparamdam. Ano't ano pa man, ay isa lang talaga yon sa karanasan na nagbigay sa akin ng matinding katatakutan.